Good morning everyone. April 10, 2024 ngayon. First day ng Eid. Eid Mubarak sa inyong lahat, sa ating mga Muslim brothers and sisters and friends. And tayo mag-fishing trip ulit, no? Ang adventure natin ay papunta ng Alcor sa may bandang Farquia Beach. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapunta doon kasi nahuli tayo sa Cornish, no? Simula nung pinayagan na ulit mag-fish sa Cornish. Actually hindi naman pinayagan, pero since wala na nang sisitang guard, eh marami na ulit bumalik ng mga anglers doon, ano? And which is a good thing kasi mas malapit yung fishingan. Pero since first day ng Eid, in-expect natin na medyo maraming tao ang pupunta doon at malamang siksikan dyan. Siyempre hindi lang mga anglers, pati mga tourists, yung ibang mga residents or citizens na naglalakad-lakad sa tabing dagat. Kaya ayaw natin masyado ng congested. Gusto natin yung medyo quiet ng konti. Siya nga pala is thank you very much nga pala kay Sir Alvin Kapsat ng isda, ano, Inland Sea Doha Anglers dun sa Dalombel. And thank you for letting me join the group. Thank you rin kay Jeremy Trofeo, also known as Jetro sa kanyang channel, for letting us join the group din, ano. Nakasali din tayo sa PXA, sa Pinoy Extreme Anglers. Thanks din kay Sir Jeff or Kapsat, dahil sa kanya nalaman din natin yung channel na yun. Alam naman natin na first time angler lang tayo. So ang kagandahan ng pag-join sa mga group na to, may mga nakikilala tayong new friends. Minsan nga sa Cornish lang, makadaan ka lang dun, eh may mga nakikilala ka ng mga like-minded na people, no, na gustong-gustong mag-fish. So anyway, papunta tayo sa Alcor. Kaming dalawa lang ni Mrs. ni Dory. So anyhow, see you later. Sana makuhuli tayo ngayon. Bye bye. Good morning ulit. Nakarating tayo ng Alcor. Napaka tranquil ng paligid ngayon, no? Walang hangin, open skies, glassy waters. Walang masyadong tao ngayon. Tatlong sasakyan lang at isang trailer dito. Ito, yung andyan. Solo natin yung dagat. Palagay ko mag-wade kami ni Dory kasi tahimik yung dagat, tsaka napaka baba ng tide ngayon. Supposedly dapat high tide pa rin ngayon, pero litaw na litaw yung mga bato dito. Dati nakalumog yung mga yan. Tingnan nyo, meron na nga isang naka-wade doon, kasama ni Ate Fel doon. Tatry namin mag-wade para makahuli tayo. Good luck. Sana masaya. Otherwise, lilipat tayo ng Cornish sa Doha. Balik Doha tayo. Let's see. Makahuli sana tayo. Good luck sa atin. Okay. Paddle ready. Baba na tayo. Mainit. Wala na. Yeah. Right? Yes. Or better yet, dito banda king left. Kasi dito banda yung mga bato na pwede tayong tumungtong. Yung tubig, oh. Naka-wader din ako. Mararamdaman mo yan yung higpit ng water pressure sa wader mo. Ang linaw ng tubig sa bandang Farquia Beach na to. Mabato yung shoreline, ano. So mas maganda talaga dito, either meron kang medyo makapal na beach shoes or water shoes, ano ba tawag doon, ewan ko, or at least mag-wader ka. Hindi lang maganda yung wader kapag maputik kasi ang hirap hilahin ng paa
kapag lumubog ka doon sa mga may mga lumot yung Sidorio. Anyway, punta tayo dyan lang naman, dyan. So dito banda. So let's see, sana makahuli tayo. Kapag hagis na kami ni Dory, medyo mataas pa yung tubig kasi actually high tide pa supposedly. Kaya hanggang baywang ni Dory yung tubig. May mga kumakagat, ayun may kumakagat sa akin. Unfortunately wala akong tawag dito, sabitan ng GoPro. Anyway, once may nahuli, sige, videohan natin. Napakamalas ko naman. Oo, napakamalas naman natin. Unang cast pa lang, snag na kaagad. Ay naku, ang tagal-tagal kaya ginagawa ng mga to, ng mga rigs. Ay, yun lang ang talagang pangit dito sa lugar na to. Napakabato sa ibaba, napakaraming bato. Pag natsyempohan ka, ayun lang. Anyway, what to do? Talagang ganyan. May kumakagat pa man din. Hayaan kung kumagat yung isda, hilahin niya yung pain ko. Uy, may fish ako. Hinila ko yung snag ko, pero ayun buti na lang kahit paano. Hindi naman tayo pinahiya. Teka, yun nga lang, mahirap pa. Ayun, isang good size na bakoko. Kahit paano hindi naman disappointing masyado yung pagkakasnag natin. Kung alin pa yung sumabit, yun pa yung naiwan, pero at least meron tayong isda. Anyway, good job. Change rig. Sumabit din yata yung kay Dory, nagka-snag siya. Snag nga. Yun ang mga problema lang dito sa lugar talaga nito. Ay, nagnenervous nga ako doon sa pagkatago naman sa akin parang mayroong sabit ayun, may kagat. May kumakagat sa akin. Huwag mo lang dalhin sa may batuhan. May nahuli tayo. Malaki kaya ito? Ay, maliit lang. Bakoko. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Pwede na. Let's take it. Okay. Wala na kaming reserves na rig ni Dory. Pareho na kaming sumabit. So, sana hindi tayo masabitan. Kundi babalik na naman tayo sa Pampang. Kalmado ang dagat. Pagkahagis may mga kumakagat naman kaagad Marami namang isda Yun, tulad nito may kumakagat sa akin. May kumakagat. Ayun ayun. Teka, hilahin ko lang. Nakawala yung isda. Kinagat lang yung pamain ko. Halos bako ko yung mga nandito ngayon. Mga size 5 hooks ang gamit natin kasi ayaw natin makahuli ng masyadong maliit para at least madali ding tanggalin sa bibig ng isda. Ang ganda yung mga pan size fish na kasi laki ng palad. Anyway, hagis ulit.
hindi natin nakuha yung kanina. Tulad ng sabi ko, may mga kumakagat. Ang problem is yung mga kumakagat nasa likod ng mga batuhan, which as you know, fish love structure, sabi nga nila, no? Kasi doon naiipon yung pagkain, pwede sila magtago doon. Uy, may kumakagat sa akin. May kumakagat. Ay, nakawala yung kay Dory. Hindi, nakawala. Pinalitan yung kanyang pain ng ano ba yun? Basura? Ewan ko. Parang lumot na, ewan ko. May kagat sa akin. May kumakagat sa akin. Teka, patayin ko ulit. Hilahin natin, ano? May huli tayo. Naka-fish on tayo. Mukhang medyo magandang laki nito, ha? Lumalaban eh. Ayun, oh. Ayun, oh. Okay, magandang size na bakoko na naman. Ewan ko, nakikita nyo. Ayun siya. Yes. Meron tayong huli na naman. Kasi laki ng palad. Naku, din mugo yung pisngi niya. Tanggalin na natin. May kumakagat-kagat. Mayroong isang vlogger din, si Pipes Fishing channel ba yun? Na nakasubscribe din tayo. Pumunta sila doon sa may bandang mga boya doon. Eh, teka, may kumakagat sa akin. Ang dami nilang nahuli doon sa kanilang video. Kung di nyo napanood, try nyo mag-subscribe din sa kanya. Kung gusto nyo yung mga ganitong content na fishing din, ano? May kumakagat sa akin. Huwag mong ubusin yung pamain ko dahil wala na akong pamain. Yun, kumakagat. Tumutuka-tuka. Kasi mukhang maliit lang to. Tinitikman-tikman lang yung pamain ko. Ako, nagkasnag pa yata ako. Patay tayo dyan. Ay, nako. Ganyan talaga. Anyway, sana mahuli at hilahin yung aking pagkakasnag para matanggal, ano? Babalik na tayo sa shore at ubus na ang ating rig nito. Palagay ko doon muna tayo mag cast after nito kasi hintayin natin mag low tide. Doon na lang tayo sa shoreline mag cast. Doon yung sasakyan natin, ano? Hindi naman ganong malayo, pero iilan lang yung baon kong ano eh, yung aking baon na rigs eh. Pag naubos to, naku, sira ang ating fishing. Anyway, let's see. Sana makahuli ulit. Sana matanggal ng isda ang aking pagkakasabit. Naka sweet lips si Dory. Diba? Oo, kalahin mo. May sweet lips pala dito sa 5 Arkia. Ang happy ni Dory, oh. Well, good size, ne? okay na din. Pan-size fish. Sweet lips ba tawag dyan? Oh, sweet lips yan. Yay! Ay, sweet lips ba yan? Teka. Hindi siya sweet lips. Hindi. Sherry siya. Sherry. Okay, anyway, at least naka-unlock ka na rin ng sherry. Yes. Akala ko sweet lips kasi naging-glisan siyang black. Oh, parang sherry siyang maliit. Yung sweet lips kasi maitim tapos puti-puti yung lips niya. Anyway, sige, good luck, good job. Tanggalin natin. Correction, sweet lips nga. Sweet lips nga siya, yun, sa labi pa lang. Kissable lips na kagad. Akala ko sherry siya na ano. Galing ko. Anyway. Tama ba ako? Sa mga nakakaalam, paki-correct na lang ako sa comments kung sakaling napapanood niyo itong video na to. Ay, balik tayo ng kotse. Kasi sumabit ang ating mga rigs. Wala na tayong baon, ano? Hindi ko expect na ganun kabilis mawala yung mga rigs natin. Doon si Dory, hinihintay tayo. Kukunin ko muna yung mga rigs natin. Meanwhile, ilalagay natin dun sa cooler natin yung mga fish na to. Tatlong bako ko, isang sweet lips. Yun, oh. Pwede pa si Dory naka-unlock na ng sweet lips, ako hindi pa. Pero at least naka-unlock din ako ng 2 bar sea bream. Yun, sige, teka muna, puta tayo ng rig.
And we're back sa tubig. Kumuha tayo ng mga extra rigs. And this time maghagis kami dun sa mga hindi masyadong mabatong lugar. Hanggat kulay brown pa kasi nakikita mo sa tubig, alam mong shallow pa yan eh. Kapag dark water na yung kulay, dark blue I mean, dun malalaman na medyo malalim na yung tubig. Medyo naglo-low tide na, lumilitaw na yung sandbar doon sa left side ni Dory. Anyway, pakiramdaman ulit, sana makahuli. Ang ating pamain, hipon, ang ating rig, high-low or paternoster. Dalawang hook sa akin, sa kanya 3. Ang ating mga braid line ay around 14 to 15 pounds o mga around 8 kilos siguro yun. Anyway, hindi naman natin kailangan ng ganong kalakas na ano, pero yung diameter niya 0.2 or 0.22, 0.25, okay na yun sa atin ano. Hindi naman tayo big game hunter pa, beginner pa lang tayo. The longer we fish, the longer we gain experience. Nagle-level up. Natututo tayo by correcting mistakes, right and wrong. Mukhang biglang nawala yung mga isda. Magte 10 o'clock na, tama ba? Time check natin 10:20, mga ganun. Biglang nawala yung mga isda. Kanina ang daming kumakagat yung bandang 10 o'clock. Nawala na. Yun lang, naubos na naman yung rig ko. Ako na lang daw maghahagis nung kanyang rod para at least mabinyagan naman. Well, hindi naman mabinyagan ngayong araw na to. Balik na sa Dory sa car, dala yung rod ko, gamitin natin yung sa kanya. Isang Daiwa Procaster rod at isang Shimano 4000. Pagkahagis ko pa lang parang may kumagat na, pero feeling ko parang crab lang to eh. Kapag kumagat tapos bumitaw, alam mo na. Okay, try natin. Uy, nandiyan pa. Uy, tunog. Maluwag yung aking drag. Ayun, malaki. Ayun, isang balo. Ay, balo. Hanatin balo. Uy, balo. Natalon. Balo. Teka. Balo. Ay, nakawala, Han. Oo. Ay, hindi pa. Diyan pa siguro. Ay, nakawala siya. Malas naman, boy. Ay, nako. Nakawala. Sa kakatalon, nakawala. Ito, mahirap sa GoPro na walang... Next time, bili tayo ng sa chest. Napakamalas mo naman, iho. Hagis ulit. Hello. Malaki. Uy, malaki. Magpapagpunit. Ay, malaki-laki to. Nalaban eh. Tuwatalon eh. Ay, kita nyo. Ayun. Laki. Ang laki. Malaki-laki to. Uy, ay ako. Teka, patayin ko muna tong camera. Pero nakikita nyo ba? Ayan oh. Ay, laki na. Mata-mataba. Ang laki. Ito na yata ang pinakamalaking balo na huli ko. Siguro mga ilan to? Mga ilang kilo to siguro.
Mataba, malaki. Naku, grabe. Ilalagay ko to sa shore kasi dito masyadong kakasya sa plastic. Ay nako, nasipol yung ating rod, pero dahan-dahan lang, baka mabali. Ano, napakalaki nito. Nakabuenas. Ang ayaw ko lang sa isdang to, malansa. Pero ang ginagawa namin para mawala yung langsa is hilamusan mo ng asin. Actually kahit nga buhangin dito bago mo dalhin, pero mas maganda kapag nasa bahay na, hilamusan mo ng asin. Yun, tanggal yung langsa sa balat mo. Ayun, yun, malaki ito. Dalhin mo natin doon, tapos pakita ko sa inyo dito sa shoreline. Ano, ang taba niya. Nandito tayo sa may bandang shore. Ito na ang pinakamalaking balo na nahuli ko. I'm sure may manasahan nyo na marami mas malaking nahuli dito, syempre. Pero so far ako, isang achievement. Yun lang. Ang laki, iho. Napakalaki. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Lagay natin siya sa shore. Yan, hindi na nakakaalis dito. Ang laki niya, oh. Mga ano to siguro, mga 24 inches, 2 foot. Ewan ko, exaggerated lang siguro, pero alam ko naman siguro ang measurement ng ruler. Ang kalaki niya. Oh, ang laki. Sakto lang siya, oh. Pwede siyang ma-unhook niya. Oo. Ang lakas niya tumalon kanina. Nawala yung rig, yung sinker. Ewan ko lang. Oh, nawala. Natanggal niya. Natanggal. Masyado siyang malakas eh. Yan, eh. Oo, laki. Kahit paano is nasulit naman yung rig. Lagay na natin sa sasakyan. Yes, ang laki, ano? Ito na yata ang pinakamalaking houndfish. Hound needlefish, crocodile needlefish. Ay, nahulog yung ano natin, lagayan. Okay na, bunodin ka kasi. Anyway, Kalaki? good catch. Kahit paano, kahit naubos na ang mga rigs natin, Sulit. makaka-uwi tayo ng may magandang catch, ano? Akala ko hindi tayo makahuli ng ganito dito eh. Normally kasi maliliit lang. Anyway, That's the mother or the father. Number 1. Eid Mubarak. Laki ng isda. As you can see, super low tide na. Litaw na yung mga bato kanina na nakalubog. Well, hanggang dito na lamang muna tayo sa may Farkia Beach dito sa may Alcor, no? Naubos na yung mga rigs natin, pero bago maubos yung rig, nakahuli tayo ng isang malaking houndfish or balo. Sulit na tayo doon. Kahit paano yung rod ni Dory walang nahuli kanina, naka one time big time naman siya ngayon. Actually maaga pa eh. Mga anong oras na ba? 11:30 lang. Bitin yung fishing. Try nating mag-fish mamaya sa Cornish pag hindi na masyado mainit. Ngayon kasi ay tirik ng araw eh. Buti nga wala nang ulap ngayon. Kahapon cloudy yung forecast. Pero may mga overcast ng clouds sa may bandang side ng Doha doon. Kung sakali punta tayo doon, baka makahuli pa tayo ng mas marami. Pandagdag din ng ulam sa ref. Anyway, Eid Mubarak. Thank you very much. See you again later.